Magandang araw po sa lahat. Ako nga po pala si Rene Kuya and ang tatalakayin po natin ngayon o ating pag-uusapan ay patungkol sa transitioning from formulation to implementing strategies. Kapag sinabing strategy formulation, it refers to the process of choosing the most appropriate course of action for the realization of organizational goals and objectives and thereby achieving the organizational vision. Next, strategy implementation. So when we say strategy implementation, it is the process of turning your strategic plan into action. The transition from strategy formulation to strategy implementation requires a shift in responsibility from strategists to divisional and functional managers. Implementation problems can arise because of this shift in responsibility, especially if strategy formulation decision comes as a surprise to middle and lower level managers. Managers and employees are motivated more by perceived self-interest than by organizational interest unless the two coincide. This is a primary reason why divisional and functional managers should be involved as much as possible in both strategy formulation and strategy implementation activities. We have here the contrasting strategy formulation with strategy implementation. So under strategy formulation, position forces before the action. Next is under strategy implementation, manage forces during the action. Next, focus is on effectiveness. Under strategy implementation, focus is on efficiency. Then, strategy formulation, primarily an intellectual process. Next is strategy implementation, primarily an operational process. Next, requires good intuitive and analytical skills. It is under strategy formulation. Next, under strategy implementation requires special motivation and leadership skills. Next, under strategy formulation requires coordination among a few individuals. And under strategy implementation requires coordination among many individuals. Next, strategy formulation. Good morning, everyone. My name is Jeremy Samson from DSTA HR3B. So I'm going to discuss the types of organizational structure. So there are 7 basic types of organizational structure. So functional, divisional by geographic area, divisional by product, divisional by customer, divisional by process, strategic business unit or SBU, and matrix. So companies like people and armies strive to be better organized, structured than rivals because better organization can yield tremendous competitive advantages. So there are countless examples throughout the history of incidents, battles, and companies where superior organization overcame massive odds against the enemy. So let's discuss some organizational structure. So let's start with functional structure. So the most widely used structure is the functional or centralized type because this structure is the simplest and least expensive of the 7 alternatives. So activities by business functions such as production and operations, marketing, finance and accounting, research and development, and management information system, a university may structure its activities by major functions that include academic affairs, student services, alumni
relation, athletics, maintenance, and accounting. So besides being simple and inexpensive, a functional structure also promotes specialization of labor, encourages efficient use of managerial and technical talent, minimizes the need for an elaborate control system, and allow rapid decision making. So some disadvantages of a functional structure are that it forces accountability to the top, minimizes career development opportunities, and is sometimes characterized by low employee morale, line or staff conflicts, poor delegation of authority, and inadequate planning for products and markets. So, ang isang functional na istruktura ay madalas na humahantong sa panandalian at makitid na pag-iisip na maaaring makasira sa kung ano ang pinakamainam para sa kabuuan ng organisasyon. So, halimbawa, ang Departamento ng Pananaliksik at Pag-unlad ay maaaring magsikap na labis sa naidisenyo ang mga produkto at mga bahagi upang makamit ang teknikal na kagandahan. Samantalang ang manufacturing ay maaaring magkaroon ng pagtatalo para sa mga produktong mababa ang pills na maaaring mas marami ang maproduce ng mas madali. So kaya ang komunikasyon ay madalas na hindi kasing ganda ng isang functional na istruktura. Matrix structure. So it is the most complex of all designs because it depends on both vertical and horizontal flows of authority and communication. So ang isang matrix na istruktura ay maaaring magresulta sa mas mataas na overhead dahil lumilikha ito ng mas maraming mga posisyon sa pamamahala. Ang iba pang mga disadvantages ng matrix structure na nag-aambag sa pangkalahatang pagiging komplikado ay kinabibilangan ng dual lines of budget authority o isang paglabag sa prinsipyo ng pagkakaisa ng command. Dual sources ng gantimpala at parusa, shared authority, dual reporting channels at pangangailangan para sa isang malawak at epektibong sistema ng komunikasyon. So let's move into strategic production and operation issues. So, production and operation capabilities, limitation, and policies can significantly enhance or inhibit the attainment of objectives. So, there are 4 production and operation issues. So, the first one is restructuring. Ang pangunahing benepisyo na hinahangad mula sa restructuring ay pagbabawas ng gastos. Para sa ilang mga mataas na bureaucratic na kumpanya, restructuring ay maaaring aktwal na iligtas ang firm mula sa pandaigdigang kompetisyon at pagkawala. So, ngunit ang downside ng restructuring ay maaaring mabawasan ang pangako ng empleyado, pagkakamalikhain at pagbabago na kasama ang kawalan ng katiyakan at trauma na nag-uugnay sa nakabinbin at aktwal na mga layoff ng empleyado. The second one is re-engineering. Ang re-engineering ay karaniwang hindi nakakaapekto sa istruktura o chart ng organisasyon, ni hindi ito nagpapahiwatig na pagkawala ng trabaho o mga pagtanggal ng empleyado. Kung ang structuring ay nababahala sa pag-alis o pagtatatag, pag-urong o pagpapalaki at paglipat ng mga departamento at dibisyon ng organisasyon, ang focus ng re-engineering ay nagbabago sa paraan ng aktwal na pagsasagawa ng trabaho. Ang re-engineering ay nailalarawan sa pamamagitan ng maraming mga taktikal, panandalian, tiyak na funksyon ng negosyo, na mga desisyon. Samantalang ang restructuring ay nailalarawan sa pamamagitan ng madiskarte o pangmatagalang nakakaapekto sa lahat ng funksyon ng negosyo na mga desisyon.
The third one is manage resistance to change. Resistance to change can emerge at any stage or level of strategy implementation process. Although there are various approaches for implementing changes, there are three common use strategies such as force change strategy. So ito ay nagsasangkot ng pagbibigay ng mga kautusan at pagpapatupad ng mga kautusan. Ang diskarte na ito ay may advantage ng pagiging mabilis, ngunit ito ay nakababahala sa pamamagitan ng mababang pangako at mataas na paglaban. Educative change strategy. Ito ay naglalahad ng impormasyon para kumbinsihin ng mga tao na kailangan ng pagbabago. Ang disadvantage ng isang educative change strategy ay nagiging mabagal at mahirap ang implementasyon. Gayunpaman, ang ganitong uri ng diskarte ay nagbibigay ng mas malaking pangako at mas mababang paglaban kaysa sa ginagawa ng force change. Rational change strategy or self-interest change strategy. Ito ay ang pagtatangka upang kumbinsihin ang mga individual na ang pagbabago ay sa kanilang personal na kalamangan. Kapag ang apela na ito ay matagumpay, ang pagpapatupad ng estratehiya ay maaaring medyo madali. Gayunpaman, ang mga pagbabago at pagpapatupad ay bihira sa kalamangan ng lahat. Last but not the least is the decide where and how to produce goods. Dito naman ay kabilang ang salik na dapat pag-aralan bago hanapin ang mga pasilidad ng produksyon ay ang pagkakaroon ng mga pangunahing yaman. Ang nangingibabaw na rate ng sahod sa lugar, mga gasto sa transportasyon na may kaugnay sa pagpapadala at pagtanggap ng lokasyon ng mga pangunahing pamilihan, mga panganib sa politika sa lugar o bansa at ang pagkakaroon ng mga empleyado na maaaring sanayin. Good day to everyone. I'm Leoela Miralio from BSBA HRTV. So, managing resistance to change. Ang pagtutol sa pagbabago ay isang likas na hamon na ikinakaharap ng organisasyon tuwing nagpapakilala sila ng bagong estratehiya. Maraming tao nag-aalinlangan at tumututol sa pagbabago dahil sa iba't ibang dahilan. Kabilang dito, ang takot sa pagkawala ng ekonomiya tulad ng posibilidad ng pagkawala ng trabaho o pagbawas sa kita. Ang pagbabago ay maaari ring magdulot ng abala sa mga gawain at proseso na nakasanayan na nagdudulot ng kawalan ng katiyakan sa kanilang hinaharap at sa kanilang kakayahang mag-adapt. Bukod dito, ang pagbabago ay maaaring makasira sa umiirang na pattern ng lipunan sa loob ng organisasyon. Ang mga tao ay may tendensyang manatili sa kanilang comfort zone at anumang pagbabago ay nagdudulot ng pagkagambala sa kanilang nakasanayang gawain at relasyon. Pero ang tatlong pangunahing estratehiya upang pamahalaan ng pagbabago. Una ay force change strategy. Ito ay ginagamit upang mapabilis na maisagawa ang pagbabago, lalo na kapag ang oras ay kritikal o kinakailangan ng garang aksyon. Madalas na makikita ang mataas na pagtutol at pagbabang commitment dahil sa pakiramdam ng mga empleyado ay sila ay pinipilit o walang sapat na panahon upang maganda o mag-adjust. Ang mga utos na ipinapataw ay maaaring magdulot ng pag-aalinlangan at kawalan ng tiwala sa pamunuan na nagre-resulta ng hindi ka nais-nais na reaksyon. Pangalawa, educative change strategy. Ito naman ay ginagamit upang mabigyan ng sapat ng kaalaman ang mga empleyado tungkol sa pagbabago at upang kumbinsihin sila ng pangangailangan nito. Sa pamamagitan ng edukasyon at komunikasyon, nagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa ang mga tao tungkol sa dahilan ng benepisyo ng pagbabago. Kahit na mas matagal ang proseso, ang pagbibigay ng oras upang makuha ang suporta at commitment ng mga tao ay nagre-resulta na mas mababang pagtutol at mas matibay na suporta sa hinaharap. Pangatlo, rational o self-interest change strategy. Ito naman ay ginagamit upang ipakita sa mga empleyado na ang pagbabago ay makakabuti rin para sa kanila sa personal man o professional na aspeto. Kapag malinaw na ipinapakita ang mga personal na benepisyo na maaaring makuha mula sa pagbabago, mas madali para sa mga tao na tanggapin at suportahan ito. Ang mga benepisyo ay maaaring mag-udyok sa mga individual na maging mas positibo at bukas sa pagbabago, na nagre-resulta sa mas mababang pagtutol at mas mataas na kooperasyon.
Ang pagbabago ay maaaring humadlang sa matagumpay na pagpapatupad ng bagong estratehiya na nagre-resulta sa mababang commitment, mataas na pagtutol, at kahit sa sabotasyon. Dahil dito, mahalaga para sa mga strategies na maunawaan at pangasiwaan ng maayos ang pagtutol na ito. Kinakailangan maghanda sila para sa posibleng reaksyon at pagplano ng mga hakbang upang matugunan ang mga alalahanin ng mga empleyado. Ang epektibong komunikasyon, pagsasanay at pagbibigay suporta ay ilan sa paraan upang mabawasan ang pagtutol, ang napadali at pagkaangkop sa mga bagong estratehiya. Next ay deciding where and how to produce goods. Ito ay mahalaga para sa organisasyon, lalo na sa konsepto ng global supply chain at isahitahiyang pagmamanufaktura. Ito ay dahil ang lokasyon at pamamaraan ng produksyon ay may direktang epekto sa gastusin, kalidad at kakahiyang umangkop ng isang kumpanya. Sa pagdidesisyon saan nilalagay ang produksyon, mahalagang isaalang-alang ang mga sumusunod: gastos sa paggawa, availability na mapagkukunan, kalapitan ng merkado at kahusayan ng operasyon. Ang pagpili ng tamang lokasyon ay maaaring magdulot ng malaking pagtitipid sa gastos sa paggawa, pagpapababa ng gastos sa transportasyon, at pagpapabilis ng paghatid ng produkto. Dagdag pa ang lokasyon na may advanced na teknolohiya at infrastruktura ay maaaring magresulta ng mas mataas na produktibidad at kalidad ng produkto. Sa ganitong paraan, ang pagpili ng tamang lokasyon ng produksyon ay isang mahalagang bahagi ng estratehikong desisyon ng isang kumpanya. Ang mga desisyon kung saan nilalagay ang produksyon ay may malaking epekto sa gastos, kalidad, tiluwagan at kakayahang umangkop ng isang kumpanya. Sa tamang lokasyon at pamamaraan ng produksyon, maaaring mabawasan ang mga gastos sa paggawa, transportasyon at operasyon. Halimbawa, ang pag-outsource ng produksyon sa mga bansa na may mababang sahod ay makakatipid ng labor cost. Ang produksyon sa mga lugar na may access sa mataas na kalidad ng materyales at teknolohiya ay maaari magresulta sa mas magandang produkto dahil sa advanced manufacturing capabilities. Bukod dito, ang pagkakaroon ng produktong malapit sa merkado ay nagbibigay daan sa mas mabilis na reaksyon sa mga pagbabago ng demand at kondisyon sa merkado, na nagpapahintulot sa mga kumpanya na mabilis na mag-adjust at ma-satisfy ang mga customer demand. Ang mga dapat isaalang-alang sa lokasyon ng produksyon sa pagpili ng lokasyon at produkto, malaga ang availability na mapagkukunan upang mapadaling makuha ang mga materyales at mapababa ang gastos ng oras sa transportasyon. Ang gastos sa paggawa ay isa ring critical na salik, kaya naman mainam na pumili ng lugar na may mababang labor cost. Dapat din isaalang-alang ang mga gastos sa transportasyon upang mapili ang lokasyon na may mababang shipping cost mula sa produksyon hanggang sa merkado. Bukod dito, kailangan ding timbangin ang panganib sa politika, kabilang ang stability ng pamamahala at mga regulasyon upang maiwasan ang posibleng disruption sa operasyon. Sa pamamagitan ng maingat na pagsusuri sa mga salik na ito, makakapili ang mga kumpanya ng tamang lokasyon at pamamaraan ng produksyon na magbibigay sa kanila ng kalamangan sa merkado. Next is Employee Stock Ownership Plans or ESOP. Ito ay benepisyo sa mga empleyado na hindi lamang nagpapababa ng alienasyon ng mga manggagawa at nagpapalakas ng produktibidad, kundi nagbibigay din ang kumpanya ng makabuluhang tax savings. Ang ESOP ay mga Tax Qualified Defined Contribution Plans kung saan ang mga empleyado ay bumibili ng stock ng kumpanya sa pamamagitan ng hiram na pera o cash contribution. Ang paraang ito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga empleyado na kumilos bilang may-ari na nagreresulta sa malaking pagtaas ng bilang ng ESOP na sumasaklaw sa mahigit na 14 milyong empleyado sa higit na 10,000 kumpanya. Sa kasalukuyan, kontrolado ng ESOP ang mahigit na $600 billion na corporate stock sa Estados Unidos. Ang pag-unawa sa Employee Stock Ownership Plans or ESOP ay mahalaga dahil sa iba't ibang benepisyong hatid nito sa parehong empleyado at employer. Una, ang ESOP ay nagtataguyod ng pakiramdam ng pag-aari at pangako ng mga empleyado na nagdudulot ng pagtaas na produktibidad at katapatan. Pangalawa, nagbibigay ito ng pinansyal na oportunidad sa mga empleyado sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng pagkataong maging mga stakeholders sa kumpanya, na maaaring magresulta sa pinansyal na gantimpala habang nagtatagumpay sa kumpanya. Pangatlo, ang mga employer ay maaaring makakuha ng makabuluhang tax savings sa pamamagitan ng pag-implement ng ESOP, na ginagawa itong kaakit-akit na option para sa estratehikong pagpaplano sa pananalapi. Panghuli, ang ESOP ay isang halimbawa kung paano maaaring makaepekto ang mga issue sa human resources sa pagtagumpay na implementasyon ng estratehiya, kabilang ang performance management, work-life balance, diversity, at corporate culture na mahalaga para sa epektibong pamamahala at matagumpay na organisasyon. There is 7 strategic human resources issue
First is linking performance and pay to strategy. Second is balancing work life with home life. Third is developing a diverse workforce. Fourth is using caution in hiring arrivals employees. Fifth is creating a strategy support culture. Sixth is using caution in monitoring employees' social media. And lastly, 7 is developing a corporate wellness program. First, let's discuss the linking performance and pay to strategy. Ito ay isang kritikal na aspeto ng pagpapalakas sa ugnayan sa pagitan ng mga pagsisikap ng mga empleyado at ang pangmatagalan at pangmadali ang layunin ng kumpanya. Kapag ang sistema ng kompensasyon ay idinisenyo upang suportahan ang mga estrahikong layunin ng kumpanya, nagiging malinaw ang mga inaasahang pamantayan at inisyatiba ng kumpanya. Ang mga desisyon hinggil sa pagtaas ng sahod, promosyon, bonus at iba pang insentibo ay direktang nag-uugnay sa mga pangmatagalan at pangmadali ang layunin ng kumpanya na nagtuturo sa mga empleyado kung ano ang hinahangad na pagganap at kung paano ito maaabot. Ang ganitong ugnayan ay nagpapalakas sa motibasyon ng mga empleyado na nagtatrabaho patungo sa mga layunin ng organisasyon na nagdiresulta sa mas mahusay na pangkalahatang pagganap at pagkamit ng mga layunin. Sa pamamagitan ng ganitong paraan, ang pag-alay ng performance at pay sa estratehiya ng kumpanya ay nagbubunga ng mas epektibong pagpapatakbo ng kumpanya at pagpapalago ng negosyo. Ang linking performance and pay to strategy ay nagtataguyod ng pagkakaroon ng malinaw na koneksyon sa pagitan ng mga pagsisikap ng mga empleyado at ang tagumpay ng kumpanya. Sa ganitong paraan, ang bawat individual na kontribusyon ay nagiging bahagi ng mas malawak na layunin ng organisasyon na nagresulta ng isang mas motivated at produktibong workforce. Second is balance work life and home life. Ito ay mahalaga upang masigurado na ang mga empleyado ay may sapat na oras at enerhiya para sa kanilang mga trabaho at personal na buhay. Ang pagkakaroon ng maayos na balanse sa trabaho at personal na buhay ay hindi lamang nakakatulong sa kaligayahan at kasiyahan ng mga empleyado, kundi nagreresulta rin ng mas mataas na produktibidad at katapatan sa kumpanya. Sa kabila ng mataas na antas ng edukasyon ng kababaihan sa Estados Unidos, patuloy pa rin ang pagkakaroon ng wage disparity, kung saan ang kababaihan ay karaniwang kumikita ng 25% na mas mababa kaysa sa kalalakihan. Ang mga kumpanyang nagbibigay ng benepisyo tulad ng elder care assistant, flexible scheduling, job sharing at iba pang support service ay nagiging mas competitive. Mahalaga rin ito sa pagtanggal ng glass ceiling na pumipigil sa pag-angat ng kababaihan at ang minorya sa top-level management position. Ang mga inisitibong ito tulad ng flexible working hours at family days ay nagpapakita na ang pagpapahalaga ng work-life balance ay hindi lamang isyu sa kababaihan kundi sa lahat ng empleyado. At ito rin ay susi sa pagkakaroon ng produktibo at matagumpay na organisasyon. Third is developing a diverse workforce. Ito ay binubuo ng mga tao mula sa iba't ibang pinangalan, kasarian, lahi at kultura. Ito ay nagdudulot ng maraming benepisyo sa mga organisasyon. Nagpapalawak ito ng perspektibo, nagpapalakas ng inobasyon at nag-aakma sa pangangailangan ng magkakaibang customer bases. Halimbawa, ang Walmart Sam's Club ay matagumpay sa pamamagitan ng magkakaibang pamunuan. At ayon sa ulat ng McKinsey, ang pagtaas ng gender diversity sa senior position ay nagpapabuti sa financial performance. Ang pagkakaroon ng diverse workforce ay nagdudulot ng mas mahusay na pag-aayon sa mga customers, pagpapabuti ng reputasyon ng kumpanya at paglawak ng pool ng mga kwalipikadong aplikante. Ang isyong ito ay mahalaga dahil tinutugunan nito ang mga pangangailangan para sa mga inklusibong mga lugar na trabaho na nagpo-promote ng mas malawak na pananaw at mas malikhaing solusyon. Bukod dito, ito ay nagbabawas ng panganib sa diskriminasyon at nagpapalakas ng social responsibility initiatives ng kumpanya na mahalaga sa pagbuo ng tiwala at katapatan sa mga empleyado at kliyente. Fourth is using caution and hiring arrivals employee. Ang pagkuha ng mga empleyado mula sa karibal na kumpanya ay isang karaniwang gawin. Ngunit mahalagang mag-ingat upang maiwasan ang mga legal na komplikasyon, lalo na kaugnay sa mga confidential na impormasyon at mga non-compete agreements. Ang issue nito ay mahalaga dahil ang pagkuha ng mga empleyado na may dala-dalang proprietary information o may umiiral na non-compete agreements ay maaaring magdulot ng mga legal na usapin at potensyal na demanda. Mahalagang magkaroon ng isang maayos na employee handbook na tumutugon sa mga issue ito upang maprotektahan ang kumpanya mula sa mga posibleng kaso. Bukod dito, ang pagkuha ng mga empleyado mula sa karibal ay maaaring magbigay ng impresyon ng pagnanakaw ng talento na maaaring makasira sa reputasyon at etika ng kumpanya. Ang pagsunod sa mga tamang hakbang sa pagkuha ng empleyado ay hindi lamang nagpoprotekta sa kumpanya mula sa legal na pananagutan, kundi pati na rin sa pananatili na magandang imahe at integridad nito.
Fifth is create a strategy support culture. Ang pagtatag ng isang kultura na sumusuporta sa estratehiya ng isang organisasyon ay mahalaga. Halimbawa, sa Facebook, binibigyan ng kalayaan ang mga empleyado na pumili at magpalit ng mga gawain. At hindi kahit silang magbigay ng opinyon kahit sa mga manager. Mahalaga pa sa mga strategies na panatilihin at palakasin ang mga aspeto ng kultura na sumusuporta sa bagong estratehiya at baguhin ang mga hadlang. Ang pagbabago ng kultura upang umayon sa bagong estratehiya ay mas epektibo kaysa baguhin ang estratehiya para umayon sa kasalukuyang kultura. Shin indicates the following elements are most useful in linking culture to strategy. First is formal statement of organizational philosophy, charters, creeds, materials used to recruitment and selection and socialization. Ito ay naglalarawan kung paano tinatanggap at sinisimula ng organisasyon ang kanyang mga empleyado. Ito ay mahalaga sa paglink ng kultura sa estratehiya dahil nag-aakda ito ng mga pangunahing halaga at layunin na dapat sundin ng bawat empleyado. Second is designing a physical spaces, facades, and building. Ang mga espasyong ito ay maaaring magpakita ng kahalagahan ng pagiging bukas, pagkaroon ng kolaborasyon o respeto sa individual, na lahat ay mahalaga sa pag-iimpluwensya sa paraan ng trabaho at pakikitungo sa mga empleyado. Third is deliberate role modeling, teaching and coaching by leaders. Sa pamamagitan ng kanilang pagmamodelo sa tamang pag-uugali at pagtuturo, sila ay nakakatulong sa pagpapalakas ng kultura sa pag-uugma ng estratehiya ng organisasyon. Fourth is explicit rewards and status system and promotion criteria. Ito ay nagpapakita kung paano tinuturing at pinapahalagahan ng organisasyon ang mga empleyado. Ito ay nagbibigay ng gabay kung paano dapat magpakita ng tamang pag-uugali at kumilos ang mga individual upang maabot ang mga layunin ng kultura at estratehiya. Fifth is story, legend, myths, and parables about key people and events. Ito ay naglalaganap ng kultura at mga halaga. Ang mga ito ay maaaring magsilbing inspirasyon at modelo ng tamang gawi at pag-uugali sa loob ng organisasyon. 6. What leaders pay attention to, measure, and control. Ito ay nagpapakita kung ano ang tunay na pinapahalagan at tinukupit sa kultura ng organisasyon. Ang mga ito ay maaaring magdikta kung aling mga halaga at aspeto ng pag-uugali ang dapat bigyang pansin at pangunahan sa loob ng organisasyon. 7. Leader reaction to critical incidents and organizational crises. Ito ay nagpapakita ng kanilang mga halaga at priorities. Ito ay mahalaga sa pananatili ng kredibilidad ng kultura sa harap ng hamon at pagbabago. 8. How the organization is designed and structured. Ito ay maaaring magpahiwatig ng mga halaga at prioridad nito. Ang pagkakabuo ng mga unit at mga departments at mga proseso ay maaaring magpakita ng kahalagahan sa kooperasyon, inobasyon at pagiging bukas sa pagbabago. 9. Organizational system and procedure. Ito ay nagpapakita ng pagganap at pangunahing aspeto ng kultura. Ang mga ito ay nagtuturo ng tamang pag-uugali at pagsusulong ng mga layunin ng estratehiya. Lastly, 10. Criteria used for recruitments, selection, promotion, leaving off, retirement, and excommunication of people. Ito ay nagpapakita ng pangunahing halaga at hinahanap ng organisasyon sa mga empleyado. Ito ay nagtuturo kung anong klaseng mga individual ang hinahanap at pinapahalagahan upang makatulong sa pagtaguyod ng kultura at estratehiya ng organisasyon. Ang mga aspetong ito na nabanggit ni Shek ay mahalaga sa pagbuo ng pananatili ng isang kultura na tumutugma sa estratehiya ng isang organisasyon. Kanilang pagkakaisa ay nagtuturo ng kung paano dapat magkaroon ng malalim na ugnayan sa pagitan ng kultura at estratehiya upang mapanatili ang tagumpay at pag-unlad ng organisasyon sa pangmatagalang panahon. 6 is use closure in monitoring employees' social media. Maraming kumpanya ang nagmo-monitor ng social media activities ng kanilang mga empleyado at prospective employees at may legal na karapatang gawin ito. Ngunit may mga kalamangan at kahinaan sa ganitong gawain. Ang mga sumusuporta dito ay nagsasabing mahalaga ito upang proteksyonan ang reputasyon ng kumpanya at maiwasan ang mga legal na problema, tulad ng reklamo na maaaring magamit laban sa kumpanya. Mahalaga rin daw na malaman ng kumpanya ang uri ng komunikasyon sa kanilang mga empleyado kaugnay sa mga kliyente, pasyente, supplier at iba pa. Sa kabilang banda, sinasabi ng mga tumututol na ito na isa itong paglabag ng privacy at madalas naging dahilan ng hindi patas na pagtrato sa mga empleyado dahil sa personal na impormasyon na walang kinalaman sa trabaho. Halimbawa, ang posisyon sa mga isyong pampolitika o personal na gawin ay hindi dapat naging batayan sa pagtanggap o hindi pagtanggap ng aplikante. Dapat lamang mag-monitor ng social media ang mga kumpanya kung may sapat na dahilan na paghihinanglaan ang illegal o unethical na gawain.
Ngunit ang sistematikong pag-iimbestiga sa lahat ng empleyado ay maaaring maging hindi produktibo at magdala ng legal issue. Lastly is development of corporate wellness program. Ito ay naging mahalagang estratehiya sa mga kumpanya upang mapanatiling malusog ang mga empleyado at mabawasan ang gastos sa health insurance. Ang mga programang ito ay nag-aalok ng insentibo tulad ng mababang insurance premiums at cash bonuses para sa mga empleyadong nagpapabuti ng kanilang mga kalusugan. Gayunpaman, ang mga ganitong programa ay maaaring magdulot ng legal na issue, tulad ng mga kaso laban sa Americans with Disability Acts na nagbabawal sa sapilitang medical exam. Sa kabila ng panganib, maraming kumpanya tulad ng JetBlue, Johnson at Gervon ay nag-ulat ng positibong resulta mula sa kanilang wellness program na nag-aalok ng mga insentibo tulad ng mababang insurance premiums at cash bonuses para sa mga empleyadong nagpapabuti ng mga kalusugan. Ang mga programang ito ay hindi lamang nakatuon sa pisikal na kalusugan kundi pati na rin sa pamamahala ng stress at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang pagtaguyod ng kalusugan ng mga empleyado ay naging isang estrahikong issue para sa mga kumpanya upang mapanatili ang produktibidad at mabawasan ang gastusin sa healthcare. There is 7 keys of staying healthy, living to 100, and being a well employee. Una ay kumain ng masustansya. Kumain ng iba't ibang prutas at gulay araw-araw dahil may mga sangkap ito na makakatulong sa pag-ayos at pagpapatibay ng katawan. Pangalawa, uminom ng maraming tubig. Uminom ng sapat na tubig para matulungan ang katawan na alisin ang mga lason at upang gumana ng maayos ang organo. Pangatlo, magpahinga ng sapat. Magpahinga ng hindi pagbaba sa 7 oras bawat gabi, mas mabuti kung 8 oras dahil dito umaayos ang ating pangangatawan. Pang-apat, mag-exercise ng sapat. Mag-exercise na hindi bababa sa 30 minutes araw-araw upang matulungan ang katawan na ilabas ang mga lason at palakasin ang pangangatawan. Panglima, bawasan ang stress. Ang immune system ng katawan ay humihina kapag stress, kaya bawasan ang stress upang maiwasan ang iba't ibang sakit. Pang-anim, huwag manigarilyo. Ang paninigarilyo ay nakakamatay, kaya iwasan ito. Pang-pito, uminom ng vitamins. Kumonsulta sa inyong doktor dahil maaring mahirap makuha ang lahat ng nutrients at vitamina mula sa pagkain lamang. Ang 7 susi sa pagiging malusog, pagtanda ng mas mahaba at pagiging isang well na empleyado ay mahalaga dahil bawat isa ay may direct ang epekto sa ating pisikal at mental na kalusugan. Ang mga hakbang na ito ay nagtataguyod ng mas mahabang buhay, mas mabuting kalusugan at mas mataas na produktibidad sa trabaho. Ang pagpapatupad ng Corporate Wellness Program ay isang estrahikong hakbang para sa kumpanya upang mapanatiling malusog ang kanilang mga empleyado, pataas ang produktibidad at mabawasan ang gastos sa healthcare. At doon nagtatapos ang aming report. Ulit kami ang Group 10. Salamat sa inyong pakikinig.